Naku po, ito mga kababayan, inilaglag ng mga vlogger ni Buloyski ang vice-presidente, mga boss chief Hamoser, sa pagkakataong ito. Bakit to mga kababayan? Dito po kasi napaghalataan na talagang hindi pwede ang vice-presidente doon sa mga walang script ho, mga kababayan. Siguro na-enjoy at talagang galak na galak yung mga vlogger ni Buloyski na makapanayam ang vice-presidente. Kaya na-enjoy pati po yung mga wala sa script, natanong nila mga kababayan. At isa pa din po sa pag-uusapan natin dito mga bossing, yung pinag-ugatan ng galit, inis, buwisit ng vice-presidente kay Pangulong Bongbong Marcos. At isa pa din po, yung pangit daw na karanasan ng vice-presidente mga bossing kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagsama-sama na po natin yan sa isang content ho mga bossing. O sige, eto yung pagkakabuko kay Vice Presidente na hindi pwede ng walang script sa mga interview at sa kanyang mga press conference. Napabuntong hininga ang Vice Presidente. Ay, bakit kaya? Kasi wala naman yan sa listahan. Wala kasi yung mga tinatanong o yung tinanong, wala doon sa listahan na ibinigay para mapagandaan ng vice-presidente. Anak ng tokwa naman tong mga mga vlogger ni Kibuloy, mismong kayo ang naglaglag. So ngayon, ano mangyayari sa vice-presidente? Pagtatawanan ng madlang people. 'Di ba? Lalong tumitibay yung iniisip ng mamamayang Pilipino na mahina ang kukote o mahina ang ulo ng vice-presidente. At kailangan laging may mga script lang ang kanyang mga sasagutin at pag-uusapan. So after years of Nakita niyo may dumaan sa likod. Sige, tuloy. being absent and frankly absent-minded bilang Vice President, biglang nag-announce si VP Pionatic Sara Duterte na Yan yung yan yung wala sa script. Ngayon, ito naman mga kababayan. Ano daw po yung pangit na karanasan ng vice-presidente, mga bossing, kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito naman po, Siguro ko itatapon niya o kinuha ko. May kwentong kutsero ang vice. Okay, hindi daw alam kung itatapon o kung ano ang gagawin doon sa kaperasong papel na ibinigay daw po nung panahon ng kampanya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito po. Hindi niya alam siguro ko itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage? Magbibigay yung mga tao niyan sobre request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Kasi hindi naman pwedeng basta-basta ka tumanggap Malay mo pera or whatever. Tsaka siyempre panahon ng kampanyahan yun mga kababayan. Minsan yung mga letter na yon nakabalot. Malay mo naman kung anthrax ang nakalagay doon. 'Di ba mapasama pa ang pangulo. Hindi basta-basta, ibang klase kayong mga tao mga high profile na tao kayo 'Di po ba? Ngayon, minamasama pala ng vice-presidente. Hindi ko alam kung totoo itong kwento na 'to o kwentong kutsero lang o parte lang nung pagpapabagsak nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na natin kasi alam kung ano ang totoo o ano ang hindi totoo sa kanila 'Di ba? Karamihan gawa-gawang mga kwento lang po nila. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gagano hindi niya yan. Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung Nilagay na talaga yung kamay, nilagay na sa kamay yung sulat. papel. So magkatabi kami. Nahawakan niya yung papel. Tapos, hindi niya alam siguro ko itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Yan.
Kinuha ko, binasa ko, and boy, walang the please. Sige, tuloy po ang kwentong kutsero, Madam BP. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Tapos ano sasabihin ng mga kalaban kapag ka nag-abot or whatever? Ay, nagpapamigay na ng pera. Ay, tignan mo, namimili na ng boto si Bongbong Marcos. Di ba? Hindi yung tanggap ng tanggap, Madam Vice Presidente. May mga panahon at oras at lugar para diyan talaga. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Sabi, hindi niya Sandali, pag nagbasa, syempre, busy ho dun sa mga taong mga kinakawayan niya. Pagka naman, tinutok niya yung ano doon, yung kanyang sarili doon sa pagbasa, makakawala naman yung mga taong gustong mag-hi sa kanya. Di ho ba? man lang Same lang din ho yata ito nung relos no? Yung relos na hinihingi yung time o yung relos ng presidente, hindi niya binigay. Parang gusto kong putulin ang kanyang ulo. inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, Hindi lahat Yung iba, syempre, sasamantala. Si Bongbong Marcos dadaan dito. Ganito, ganyan. Sabihin natin, kunyari, may kailangan tayo. Sabihin natin, kunyari, konting puhunan ang kailangan. Hindi lahat, oh ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, oh ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, oh ako na. Hiningi mo naman pala, Madam BP. So, tingin ko, wala nang problema doon. Ngayon, lumipat tayo. Ito, bakit galit si BP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos daw ho? Air travel ko, sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Tungkol naman po sa chopper ito, mga kababayan. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250 na ako ang priority. Ayan. 250 helicopter ho, kundi ako nagkakamali. Sabihan mo yung 250 na ako ang priority. No, kailangan daw kasing umuwi ng Davao ng Vice Presidente, back and forth every day. Hindi ikaw. Kasi yan Sabihin mo sa 250 na ako ang priority, hindi ikaw na presidente. yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? Pwede naman siguro na si BP pakihatid ninyo ganyan, bakit ewan ko kay BP. Ang daming mga maliliit na mga bagay na pinapalaki ho. The semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. Hinto na ho natin. Karamihan po ng mga press conference at nung mga interview ng Vice Presidente, mga kababayan, karamihan po ay yung walang mga kakwenta-kwentang mga ganito po. Ngayon, ang tanong, paano haharap sa ibang mga world leader o sa ibang mga malalaking bansa na mga leader ang ating Vice Presidente kung sakali na siya ang palarin o ang iboto ihalal ng mamamayang Pilipino sa 2024?